Uusapan ay yung effectiveness ng isang pamamahala. Kasi, 'di ba, pagka positive, lahat tayo nagkakaayon-ayon, nagkakasundo. Talagang may pinagmulan na ano ito, ba't pa ako pupunta ron, 'di ba? Oo nga, oo nga. Sa akin palagay, talagang formal niyang kinikilala na yung pagsasanib ng dalawang puwersa na yun ang naging bahagi at naging factor sa pagitan ng isang plataforma ng pagkakaisa at saka unity team. Yes. Kasama ako dun Oh, yun nga. Kaya alam ko yun Tingnan mo, hindi naman hindi naman departamentong maliit ito Oo. Nagkataong Department of Education ito Hindi ko minamaliit yung ibang departamento, pero nagkataong ito, hindi lamang sa laki, kung hindi yung magnitude ng kanyang responsibilidad. Ayun nga ho. Ang ating mag-aaral ang pinag-uusapan Ang ating kabataan na sila ang ating kinabukasan. Oho. Ikaw ang maghuhulma sa mga ito. Napakalaking nito, napakalaking responsibilidad ito, kung hindi man yung pinakamalaking responsibilidad. Ikaw bilang Pangulo ng Pilipinas, kasama mo sa isang team, ngayon lang nangyari ito Yes. Sa maraming pagkakataon, presidente, hindi sila magkapartido Magkasundo. ng vice president. Nangyari ito, sunod-sunod. At huwag din kayong maiinggit sa technology ng South Korea na nabasa ko 3 days ago, sabi ko. Kung nabasa mo yung technology ng South Korea, nakaka-imbento na sila ngayon ng isang Isang butil. isang butil, lalagyan nila ng beep cell. General Browner, ito yung ating chief of staff. Ang sabi niya raw, hindi, kaya naman umuuna yung ating Coast Guard. Yung nga, pero ang nag-dispatch, Navy. parang gray ship ng Navy. Kasi sabi niya, yung pangyayaring nagaganap doon, kaya nangimasok tayo, piracy. Teka muna, baka tayo pagtawan na noon, Nelson. Ito, nabanggit niyo na rin, naabangan namin yung June 12 dahil may mga malaking pangyayari. Nung June 12, nag-announce ho ang Vice President na tila tapos na ang unity team. At kahapon, nakonfirma na dahil tuluyan na siya nag-resign sa gabinete. Ano ba ang, sa tingin niyong, bakit nangyari yan, Kong? Kung akong tatanungin mo, ako isa siguro sa nalungkot. Oho. Nakalulungkot yun dahil sa ikaw bilang Pangulo ng Pilipinas, kasama mo sa isang team, ngayon lang nangyari ito Yes. Sa maraming pagkakataon, presidente, hindi sila magkapartido Magkasundo. ng vice president. Nangyari ito, sunod-sunod. Yes. Panahon ni Pangulong Joseph Estrada, hindi niya yata kaalyado yung vice president. GMA, ang BP mo niya. Pagkatapos ng GMA na, Si Kabayan. Oo. pagkatapos si Noynoy, ang sumunod. Pinoy, sinong vice president? Si Binay. O hindi rin sila magkakaalyado pero sa umpisa, pero nawawala din. Pero ito, sa nakita ko, kumampanya sila at nagwagi sa pagitan ng isang plataforma ng pagkakaisa at saka unity team. Yes. Kasama ako dun Oh, yun nga. Kaya alam ko yun Ang totoo niyan, alam mo, dahil sa aking paggalang do sa layunin ng pagkakaisa na yon, nung ako'y magpasya na mag-withdraw, kinausap ako nung isa sa mga aming campaign strategist. Sabi niya, Kong, nalaman na ni presidential candidate noon, BBM, na ikaw ay mag-withdraw, pero ginagalang niya yon kung hindi mo na marireconsider yung posisyon mo. Pero meron siyang pakiusap na dahil unity team tayo, ang pakiusap niya lang ganito, kung po pwedeng kumplitohin mo yung ating rallies. Dahil meron pang natitirang mga 4 na malalaking rallies. Itinupad ko yun. Meron lang ata akong na-miss sapagkat kundi ako nagkakamali, yung pa ako, hindi naman rayuma, pero hindi ko malaman kung bakit hindi ko maigalaw nun pero sandali lang yun. Isa lang ang na-miss ko, pero yung 3 malalaki, hanggang doon sa pinakamalaki, itong Soler, nandun pa rin ako. Ibig sabihin, tinapos ko yun. Kasi gusto ko talagang panagutan yung pagkakaisa na nandun. Kaya kung sinabing ako'y nalulungkot, sapagkat alam mo, Vice President ito,
at tayo ay nangampanya at tuluyang nagwagi sapagkat palagay ko tiningala ng tao yun. Siguro sabi ng tao, mukhang maganda ito. Ang isang tandem na ang pagkakaisang kanyang nilalayon ay makabubuti para sa ating bansa. Sa makatwid, kung makikita mo yung boto na bumuhos, halos magkapareho sila eh. Aha. At saka talagang historical. Historical. So yung kung pag-uusapan natin yung laki ng capital, political capital, talagang bentahang-bentaha ito. Pagkatapos mag-a-announce ng ano, medyo ako'y nalulungkot talaga. Para sa akin ay isang kabawasan doon sa maaring sa maaring magawa ng ating Pangulo. Iba na yung magkasama kayo, di ba? Kasi tingnan mo, hindi naman departamentong maliit ito eh. Nagkataong Department of Education ito eh. Hindi ko minamaliit yung ibang departamento, pero nagkataong ito hindi lamang sa laki, kung hindi yung magnitude ng kanyang responsibilidad. Ayun nga ho. Ang ating mag-aaral ang pinag-uusapan eh. Ang ating kabataan na sila ang ating kinabukasan. Ikaw ang maghuhulma sa mga ito. Napakalaking ano nito, napakalaking responsibilidad nito, kung hindi man yung pinakamalaking responsibilidad. Pagkatapos bibitaw ang ating Pangulong Pangulo. Nalulungkot ako sapagkat negative yun kaysa sa positive. Lahat ng negative nakakabawas. Kung ang pag-uusapan ay yung effectiveness ng isang pamamahala. Kasi, di ba, pagka positive, lahat tayo nagkakaayon-ayon, nagkakasundo. So, ang tanong mo sa akin, anong basa ko, Bakit nagkaganon? Hindi, ang tanong mo sa akin, anong masasabi mo? Ako'y nalulungkot. Kasi ang pagkakaiba lang kung kumpara doon sa mga ibang mga biglang nagbibitiw at iniiwan ng gabinete, this time may parang hindi may transition na 30 days personal na pumunta ng Malacanang, nagpaalam. Hindi katulad ng mga iba na basta na lang umaalis ko. Kasi nga sa akin palagay, alam niya yung alam niya yung pananagutan ng pagkakaisa eh. Sa tingin ko ayaw niya sana yun eh. Para kasi kung talagang halimbawa talagang may pinagmulan na ba't pa ako pupunta ron, di ba? Oo nga. Sa akin palagay, talagang formal niyang kinikilala na yung pagsasanib ng dalawang puwersa na yun ang naging bahagi at naging factor kung ba't nanalo silang dalawa, naisip niya rin yun. At sa aking palagay, wala naman siguro silang samaan ng loob. Wala nga dahil yun ang aking palagay. No? Nagpaalam ng mga. Tsaka doon sa kanyang pananalita, wala naman siyang sinabi na, ikaw naman kasi. Wala namang sisihan na ganun eh. Wala nga ho. Di ba? So, bakit hindi ka malulungkot? Ano ba? Dapat sana naging malaking bahagi rin siya na sa ikatatatag pa natin bilang isang bansa. Well, naitanong ho namin yan kahapon. Kanino? Sa ating mga kababayan, sa aming Vox Populi, kung tama nga ba yung ginawa ni BP Sara na pagbibitiw, sabi naman ng mga sumagot. Tinanong ninyo? Sa Vox paano ang pagtatanong Vox niyo? Populi, kung tama ba ang ginawang pagbibitiw ni BP Sara Inday sa gabinete. Ang sabi naman ng mga sumagot, siguro tama na. Tama na rin dahil personal choice niya yun, Kong. Wala namang makakapagpigil din sa kanya kung ayaw na niyang pangunahan yung Department of Education. Hindi, kung napansin mo ba, kasi sa isang taong magbibitiw, at least sasabihin mo yung dahilan kung bakit ka nagbitiw. Yun nga po. Ikaw, halimbawa, nagbitiw ka sa ating palatuntunan. Sa tagal ng pagsasama natin dito, basta ka na lang magsasabi na ako po ay sa akin pong kaligayahan, sa masasayang pangyayari po na nagaganap sa aming samahan dito sa SGM, napag-isip-isip ko pong ako'y kailangang umalis na. Hindi ka pa magpapaliwanag kung bakit ka alis sa napakasayang pagkatapos sa alis ka? Ngayon, yun ang siguro yung nandun sa kalagayan na yon, sa pagbibitiw na yon,
ang parang agam-agam. Yun sa dahilan. Kaya ako nalulungkot eh. Eh bakit hindi ka malulungkot? Vice President ito. Sana man lang nag-resign yung bumbero dito sa San Juan. Wala namang O masyadong... kaya wala tayong minamalit kahit sinong naglilingkod bayan. Kaya lang ito Yung implication. Sa... secretary ng isang napakahalagang kagawaran. Isang kagawaran na mayroong mandato na siyang maghubog, humulma sa ating mga kabataan na sila pa naman ang ating investment sa hinaharap. O ngayon, ako ba? Basta ko ba tatalikuran yun sa laki ng pananagutan na yun? May dahilan eh. Doon ako nalulungkot. Bakit hindi nagawan ng paraan yung dahilan na yun? Kung ano man yun. nga. Kung ano man yun, halimbawa. Kasi kung ako ang Pangulo, malulungkot din si Pangulo, si BBM. Oh. Yun nga po. Ito naman, Kong, balik naman tayo sa ibang issue. Dahil kanina po, Iiwanan naman natin iwanan ito. na po natin yan. Oh, iwanan natin sa ere. Ayan. Nakakalungkot po eh. Ganyan ka naman eh. Naumpisahan natin pagkatapos eh. Ito naman pong Executive Order number 62. Ano ba yan? Hindi ko alam yan. Inilabas na po ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa atas ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito kong ay kaugnay sa pagbaba o pagbawas ng taripa o buwis sa imported rice. Mula po sa 35, ngayon ay 15% na lamang ang ipapataw. At ang objective nito ay mapababa daw po ang presyo ng bigas at maibenta sa mas murang halaga dun sa mga nangangailangan gaya ng mga benepisyaryo ng 4-piece. Ang ang unang rekomendasyon dito kong ito ay patagalin ng hanggang 5 taon, hanggang 2028, hanggang sa sila'y nasa pwesto, 2028. Pero kahapon, sinabi po naman ni DA Secretary Francisco Chu Laurel nang makausap niya ang mga nasa agricultural sector. Ang sabi niya, I believe a short-term reduction in tariff to 50% is good enough. Maybe for only 6 months to 1 year. Ito rin naman po ang sinasabi nung kume-question sa pagbababa ng taripa dahil pagka daw masyadong mahaba, baka maka-apekto na sa mga local farmers, Kong. O yun na nga, yung balancing act na naman dyan ang talagang pinaka-importante. Kasi pagka binawasan mo yung taripa, siyempre bababa yung subsidy na itong pinag-uusapan natin ito, yung RCEP. Ito yung Rice Competitive, ano ba yun? RCEP, Enhancement, blah, blah, blah. Hi, binisita tayo ng isang magandang dilag. Si Ma'am Ali, opo. Pasensya na, sasagutin ko yung ano nyo. Nagre-review lang ako, pero next week siguro kung yung paluwagan yung sinasabi mo eh. Yun. Kaya alam ko kaya niya ako pinuntahan. Napakarami ng utang ko dyan. Huwag kang mag-alala, ma'am. Babayaran kita, may interest pa. Ayun. Sinasabi. Thank you. Ayun. Yung RCEP, Kong. Sinabi Ito yung Rice niyo, Competitiveness Enhancement Fund. Fund yan eh, Okay. RCEP. Siyempre, pagka yung taripa mababa, kasi lalong-lalo na, kasi ang daming component dyan eh. Merong machinery component, merong seed component, merong mechanization, merong extension. Kung hindi ako nagkakamali, 10 billion yan in 6 years. Laki pala, no? Siguro naisip ni Secretary tama Laurel. si sa aking palagay, tama si Secretary Kiko ng DA. Kasi kung nakikinikinita naman niya, sapagkat maring nakapag-initiate na sila ng reform, nakikita ko naman na pinipilit niyang gumawa ng reform. Baka anong malay mo, bukas makalawa, makikita mo na ang harvest natin ay sufficiente na. Ang gusto niya sabihin, wait and see lang. Huwag mong masyadong pahabain. Kasi pagka ganon, mahirapan tayong tanggalin kaagad yun, di ba? Lalo na kung halimbawa naka-arangkada na pagkatapos bigla mong ititigil uli. May epekto doon eh. Siguro tama na yung 6 to 1 year nga sapagkat maaring ang
malay mo, makabawi tayo. Kasi kahapon nga yata yun. Nasa Muñoz, Nueva Ecija ako. Aha. Kasi ang gusto ng mga rice seeds producers, malalaking ano ito eh. Ngayon ko lang nakita yung palang headquarters ng Phil Rice. Ito yung gumagawa ng binhi eh. Aha. Parang mahigit na parang 100 mahigit na hektarya yung kanilang ano eh. Siguro nga dahil sila yung nag-ano ng binhi. Ang problema nila, okay lang yung hybrid. Kasi ngayon, baka ang iniisip ni Secretary Kiko, sige palaganapin muna natin kahit na sandali lang yung hybrid seeds. Aha. Yung hybrid seeds kasi, mas marami siyang naibubunga na palay pagka dry season. Pagka dry season. So hindi ko alam kung anong intervention ang gagawin. Pero sabi nung mga itong grupo, itong federasyon na pinuntahan ko kahapon, apektado naman po kami kasi inbred kami. Iba yung inbred, ito kumbaga ito yung native. Yes. Yung hybrid, ito yung may halo. Opo. Kasi palaging meron silang romanticism sa Inbred. Sa hybrid. Sa hybrid, Parang pagka crossbred, sabi niya. Tingnan mo sa mga Miss Universe. Puro may crossbred diyan. Aha. Pag hindi crossbred, hindi tayo manalo-nalo eh. Kailangan may lahi. Oo nga, oo Ha? nga. Sa basketball, kailangan crossbred. Dahil sa malakas Mas tumalon, matangkad, mas aha. matangkad. Ayan. Sa manok din, sa sabong, sabi nila. Ayoko nang pahabaan yung sabong dahil wala naman akong paniwala sa sabong eh. Kinakatay na. Mas gusto ko pa yung labanan na lang ng gagamba kaysa sa sabong, di ba? O yan ang sinasabi ko na baka naman may tiwala naman si Secretary na, teka muna, mga 6 months to 1 year, okay lang, mababalansin na natin yon. So, kukunti lang ang, kumbaga, yung hampas sa farmers natin, di ba? Kasi tingnan mo itong nangyari nung magkaroon ng RCEP, yung seed component ng RCEP, na-attain nila 90% kaagad eh. From 40% to 90%. Kaya nagtatagumpay din eh. Nagtatagumpay. Kaya lang, ang hindi nila gusto, bakit yung fund support mas malaki sa hybrid? At saka ayaw nilang gumawa ng hybrid dito, ini-import. Sa akin palagay, huwag tayong mag-import. Dito natin palaganapin. Dito gawin, oh. Tayo ang magano para sa ganon, kasi highly valued variety ito, maraming trabahador ang kailangan. So maraming trabahong maaari nating maipundar, ano? Kasi ang gusto nila mag-import sila sa China. Nung hybrid. Kasi sila ang China, yan ang pinagmumula ng maraming hybrid. Kasi sa kanila, yung klima nila mas malamig. At saka sa China, mas mahaba ang araw. So, nakakagawa sila ng hybrid 3 tonelada per hektar. Wow. Pag dito sa atin, mainit, Oo, hindi mas mahaba ang gabi kaysa sa araw. Isa't kalahating hektarya, isang kalahating tonelada sa bawat hektarya. So, yan ang dynamics niyan. Aha. So, nakikita ko na gumagawa ng paraan ang ating kagawaran, Department of Agriculture. Aha. Baka naiisip niya. Kasi siya naman ang nakatutok dyan eh. Ako naniniwala na pagbigyan natin siya kung ako. Huwag kung tatanungin mo dyan. Ayun nga. At marami pong ganyan na sinasabi ko. Yung mga... Kasi ang palagi nila sinasabi, hindi, para bumuhusang... Kasi pag binaba mo ang tarif, mas maraming Import. Paano naman yung... Yung local. Paano naman yung local? Ayun nga. Sa totoo lang, mas gusto ng Pilipino yung inbred na variety. Tingnan mo mas gusto nila na mag-import sa Vietnam. Kasi 100% ng ini-import natin galing sa Vietnam, inbred variety. Inbred. Inbred. Kaya nakita mo pareho yung lasa, nung kanin nila tsaka yung kanin natin. Ang China, kaya nag-imbento ng hybrid. Ilan naman ang kumakain na tao sa kanila? Dami, nga. 1 billion at kalahati na yata sila ngayon. So kailangan nila yung hybrid. Di ba? Sabi ko sa kanila bago ko umalis, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong maiinggit doon sa technology nila. At huwag din kayong maiinggit sa technology ng South Korea na nabasa ko 3 days ago, sabi ko. Kung nabasa mo yung technology ng South Korea,
nakaka-imbento na sila ngayon ng isang Isang butil. isang butil, lalagyan nila ng ng beef cell. Beef cell? May ulam na? Ulam na sa kanyang kabuuan, ano? Primero, lalagyan nila ng fish gelatin for adherence, pandikit. Aha. Pagkatapos, medyo mahabang proseso, pero meron silang na bawat isang papa ini-inject ng beef cell. Kaya nga meaty rice ang tawag Meaty rice, may ulam na. At pinagmamalaki nila na ito kanya is 8% more protein, 7% more fat. Yun ang nabasa ko. Huwag kayong mag-alala. Aha. Huwag kayong mag-alala. Pasasan ba't tayo makaka-invento rin ng isang mas malaki at mas magandang variety. Na kapag tinanim mo yan, ang ibubunga, Butil, isang yung butil. butil niya, ginto. Ginto. Oo. At yun namang, yung kanya namang yung kanya mga dahon, salapi. Salapi. Sabi ko, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, natuwa naman sila eh. Di ba? Baka asahan nila. Ibig sabihin, sabi ko, huwag tayong mawala ng pag-asa. naman. Pilipino pa ba? Tayo naman kako as a resilient people. Yes. Pasensyoso, resilient, di ba? Opo. At nananalig sa may kapal. Ganyan tayong Pilipino. Yan na po itatanong natin sa ating mga kababayan. Kung tama ba yung suggestion ni Secretary Laurel, rekomendasyon? Dapat hindi mo muna ako pinagsalita. Baka mamaya may influensya ko sila. Sasabihin na. Tama naman ko. Di ba dapat tinanong mo muna bago tayo... Tama naman. Sige. Okay lang yan. Tama ba pangyayari nitong mga nakakarang araw na ikinagulat ng ating mga kababayan, lalo na yung hindi inaakalang mangyayari ito, Kong? Ang tinutukoy ko, Kong, una ay yung... tayo po ay binanggan ng mga... Yung barko ng Coast Guard. Mukhang dumating na sa punto na talagang kung baga sa kwentuhang pangkanto ay ano man tawag doon, yung kinuyog ko. Kinuyog na yung barko ng Coast Guard. Hindi, bago mo i-describe mo yung barko. Kasi pag sinabi mong barko, maaaring mag-isip yung mga kababayan natin. Pangkaraniwang barko. Ano ba yung kinuyog? Ay yung ano po, Para bigyan natin ng tamang konteksto ang ating talakayan ngayong araw na ito. dun ho sa video na nakita at ngayon pinag-uusapan sa social media, rubber boat ho ng Coast Guard ang kinuyog at pinapalo. Ayan po, yan nung maliit na bangka na yon. Ayun, pinapalo nung Chinese Coast, hindi ko alam kung ano. Hindi, yan nga yung sinasabi ko sa iyo. Yes, opo. Hindi rubber boat yan. Ay, hindi ba rubber boat ang tawag dyan? Parang rubber boat po Ay, may palakol pa kong yung isa Yan pong nasa kanan natin, yung banda doon, na pinapalibutan ng mga naka-orange at nakapula at pinapalo, yan po yung... Hindi rubber boat yan pinapalo. Yan, hindi rubber boat ba yan? Parang rubber boat ko, Pong, sabi nung Coast Guard. Pero meron ding mga kasama silang mga ibang bangka na barko malalaki. Yan, kagaya nung kumukuha ng video, medyo mas mataas pong barko yon. Ayan po, Kong, talagang ginit-git At nung huminto ay yun nga, pinagpapalo na po, Kong Pero ang hindi yata nakasama sa larawan o sa paglalarawan ng insidente na yan, anong ahensya ang nagpadala niyan mula sa atin? Sino nagpadala? Ay lumilitaw kong na iyan ay Coast Guard at may tauhan din ng Philippine Navy. Dahil magre-resupply mission muli sila dun dyan sa may BRP Sierra Madre. Hindi, pagkakaalam ko dyan, yung mothership, yung nag-launch niyan, Philippine Navy. Yes. Sa Makatwid, pagka sa akin, sa konting kaalaman natin sa international law, kapag kasi ang pinadala mo dyan, lalo na si galutan sa lugar na yan, pangkaraniwan yung mga partidong involved dyan, masyado silang nagpapakaingat dyan Yes. Hindi sila mag-iisip man o kaya gagawa ng anumang paraan na yung gagamitin nilang mga vessels
ay maaring ma-identify doon sa mga military establishments ng bansa. Ngayon, kapag nilagay mo dyan, Philippine Navy, ibig sabihin, kasama yun sa kalipunan ng armadong sandatahang lakas ng iyong bansa. Yes. Hindi ngayon magiging mabuti sa paningin ng kabila sapagkat, teka muna, may dispute tayo rito eh. Yung pagpapadala mo nito, maring rubber boats ang nakikita mo, ngunit yung launching pad nun, ang galing doon sa ating Philippine Navy, yung tinatawag na gray ship. Yun nga, gray. Kulay gray nga po. Pagka gray ship yan, Philippine Navy. Ngayon, malinaw naman sa kabilang tropa, kaya sila, nagpapakaingat sila, ang ginagamit nila, Coast Guard eh. Yes. Dapat sana, ako lang, sa akin palagay, doon mo sa ilinya sa Coast Guard para civilian, para civilian authority yung namamagitan. Although sa aking palagay ngayon, yung Coast Guard naman, nung kabilang estado, sasabihin mo Coast Guard. Pero pag tinuntun mo kung saan naka-attach Yes. yung di umano'y akala mo civilian Coast Guard, pero under military authority na yon. So sa ganung sitwasyon, dapat pare-parehong nakakapag-ingat eh. Sa nakita ko dito, parang tayo ang nag-provoke eh. Parang tayo ang nag-provoke sapagkat nanggaling sa gray ship eh. Ang gray ship is Philippine Navy. Ngayon, sila din maingat. Kung makikita mo, gumagamit, ano ba yung ginagamit nila? Pamalo, palakol ba? May palakol pa ko. Ayun, yung isa may palakol eh. Oh. No, pero meron bang nasaktan na ano? Meron pong naputulan ng daliri kong. Daliri lang. Oo, daliri. So alam mo sa ating civil code, conforme sa daliri. Yung hinlalaki. Oo. Kung alimbawa yung hinlalaki, magkano ba yung hinlalaki, attorney? May mga pala. Meron yan eh. May schedule of damages yan eh. Kapag yung hintuturo, mukhang ano yata yan, mas mahal yun eh. Mas mura kaysa dito sa ano ba ito? Hinliliit ba ito? Ay, palsinsingan, walang masyadong ito kasi hindi masyadong nakagagalaw ito eh. Ha? Oo. So, ano yung konteksto ba ng pinag-uusapan natin? Ito ba kung ay parang lumalala yung sigalot diyan? Pero alam mo, ang nakikita ninyo, yung nakikita ninyo ay, o natin, o pilit na ipinakikita, ay yung consequence lang nung mga factors na namamayani ngayon. Ang nakikita ko kasi, ito ay iringan ng malalaking superpowers ito eh. Alam ko na ang ating pamahalaan, ang Pangulong Bongbong, alam niya yung ang kanyang pinagmumulan dito. Maraming beses sinabi niya na ang ating pagmumulan dito ay yung neutrality provision ng ating saligang batas. Dapat doon tayo palaging nakabase. Dahil kapag ganun ang panuntunan natin, at sinabi naman niya, we are friend to all and foe to none. Ibig sabihin, talagang ang nananagot dito, yung neutrality. Kaya lang yung Amerika kasi, pwede kong sabihin on my own, ang Amerika kasi, yung parang nagpipilit na makisausaw dito sa usapin dito sa South China Sea. Kung tutuusin mo, wala namang kinalaman sa usapin sa South China Sea ang Amerika, di ba? Tayo lang dapat ang mag-ayos nito. Ayan, lumilitaw tuloy na napakarami na ng mga iba't ibang uri ng usapin. Pati yung usapin ng Taiwan, nasasangkot na tayo riyan. Wala naman tayong problema dyan sapagkat kung titingnan mo, miski ang Amerika ay kumikilala doon sa sinasaad na One China Policy. Ang Pilipinas din ay kumakatig doon sa One China Policy. At maraming bansa yan na kinikilala yung One China Policy. Merong mangilan-ngilan yata. Pero mangilan-ngilan lang yan. Minority yun. Ibig sabihin, kung yung usapin between China at saka yung Taiwan, sila dapat yun eh. Kasi kinilala naman natin eh. Ibig sabihin, yung pagtingin ng mainland China na probinsya niya yung Taiwan, sila yun eh.
wala tayong masyadong nila yun, wala tayong masyadong dapat na isangkot pa doon. O kaya tayo nasasangkot kasi nga yung Amerika nagpipilit naman na bigyan mo nga kami ng ano diyan ng mapaglalagyan ng aming mga, di ba? Aha, mga sundalo. Mga sundalo, kabawal-bawalan na nga, pinalayas na nga natin sila in 1991 yata yun, kung di ako nagkakamali. Ha? Pagkatapos nagalit na nga yung bundok ng Pinatubo, pumutok ng dahil lamang sa babagal-bagal silang magbalot ng ng kanilang kagamitan. Nagalit yung yung bulkan ngayon hanggang sa umalis sila. Aha. Ngayon kung titingnan mo, babalikan mo yung kasaysayan, bakit pa unti-unting na ibabalik yung dati ay hindi na natin pinayagan. Diyan nagsisimula yan nandyan ang pinag-uugatan ng pangyayari. Ito ba ay kasi ang isa sa lumalabas na suggestion para makabuo ng tamang hakbang dito ang pamahalaan, ipatawag ang National Security Council. Kasama na yung mga former living president ng bansa, Kong. Hindi, itanong mo sa kanila kung tama yung aking nakalap na impormasyon. Aha. Kasi ako rin naman nakakatanggap ng impormasyon, hindi ko lang nababalidate kung reliable o hindi. Aha. Kaya lang, kung mo impormasyon naman yun, raw information, ang tinanggap kong impormasyon, subject to validation, yung pagkaka-dispatch o talaga nung mga parang supply mission na naman. Nung panahon na yan, Oo. Ang sabi, wala raw coordination sa National Security Council. At wala din daw coordination sa Armed Forces of the Philippines. Ganun? Teka muna, pagka ganyan, sino ba yung nag-isip? Na pumunta doon. Na pumunta doon nang wala man lang koordinasyon. Mahirap naman yon. Hindi mo ba isasaalang-alang na, teka muna, pinag-uusapan na nga yan Sigalot yan napakadelikado, napakasensitibo ng usapin dyan. Magpakaingat tayo. Pagkatapos, meron pa akong nakitang pahayag. Di umano ay galing kay General Browner. Ito yung ating Chief of Staff. Ang sabi niya raw, hindi, kaya naman umuuna yung ating Coast Guard. Yung nga, pero ang nag-dispatch, Navy. parang gray ship ng Navy. Kasi sabi niya, yung pangyayaring nagaganap doon, kaya nangimasok tayo, piracy. Teka muna, baka tayo pagtawan na noon, Nelson. Bakit kamo? Maski sa definition ng international law, yung piracy nangyayari lamang sa high seas. Ang ibig sabihin, walang estado na nakasasakop doon sa lugar na yon. Ganun. Doon lang magaganap ang piracy. Teka muna, ito pinagtatalunan nga ng napakaraming bansa ito Itong South China Sea, ang claimants napakaraming bansa. Ibig sabihin, wag na sa teritoryo, yung maritime rights na lang, ang daming bansa ang nag-aagawan dyan. Nandyan ang China, ang Pilipinas, ang Malaysia, ang Vietnam, ang Brunei, at saka yung Taiwan. May parte pa dyan na merong inaangkin din ang Indonesia. Kung ang pag-uusapan yung sangkot na kanyang karagatan. Pati Borneo. So hindi mo pwedeng magkakaroon ng piracy doon. So kailangan tanungin mo si General. Sinabi mo ba talaga na piracy? Baka tayo pagtawanan dito. Ano? Ganun pala. Baka mamaya tinanong ka ba, Sir, piracy ang sinasabi mo, ito po ang definition ng piracy. Kaya ko lang sinasabi. Na dapat magpakaingat tayo sa lahat ng, hindi lamang yung sinasabi natin, lalong-lalo na kung tayo gagawa ng hakbang. Yan ang, ikaw, hindi ka pa nagkukomento. Gusto mo, ako na lang ang nagkukomento. Hindi, hinihingi lang namin Ako nga itong naghihintay din ng komento sa'yo sapagkat ikaw, ang dami mo rin nakukuha mga impormasyon. Hindi pa namin nakuha yung impormasyon na yan. Kung ngayon lang namin narinig yan. Anong ginagawa ng avatar mo? Hindi po. Ito na, ang gusto ho naming malaman naman ngayon, iwan na ho na muna natin yung West Philippine Sea issue na yan. Ngayong uminit, iiwanan mo na. Iwanan muna natin. Medyo... Yan ang style mo